Daang patungo sa bagong mundo. Paggalugad at kolonyalismo. Quarter 2, Week 2, Interactive Reviewer. Ang mga paglalakbay at pananaliksik ng mga Europeo ay bunga ng kanilang pagnanais na tuklasin ang bagong kaalaman, ruta sa kalakalan at yaman. Ang kuryosidad at ambisyon na ito ang nagbukas ng pinto sa malawakang kolonisasyon at pagbabago sa kasaysayan. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, naglayag ang mga bansang Europeo upang maghanap ng bagong ruta ng kalakalan, kayamanan tulad ng ginto at pampalasa, at upang ipalaganap ang Kristyanismo. Ang kanilang pagtuklas ay nagbukas ng pinto sa pandaigdigang kalakalan at kolonisasyon. Nagkaroon ng tunggalian para sa kontrol ng mga bagong lupain. Upang maiwasan ang digmaan, nilagdaan ang Treaty of Tordesillas noong 1494 na naghati sa mundo sa dalawang sphere of influence. Isang hakbang na nagbigay daan sa mas organisadong eksplorasyon. Sinakop ng Spain ang mga imperyo tulad ng Aztec at Inca, gamit ang alyansa, digmaan at sakit na kanilang dala. Naitatag ang mga kolonya gaya ng New Spain na nagdulot ng malalaking pagbabago sa politika, kultura, lipunan at ekonomiya, at iniwan ang pamana ng kulturang Espanyol. Interactive Reviewer. Mga dahilan ng Europe sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Makarating sa banal na lupain o Holy Land. God. Pangkat ng tao o bansa na nanlupig ng ibang pangkat ng tao o bansa. Mananakop. Tuwirang pananakop ng isang bansa sa iba pa upang pagsamantalahan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mananakop. Kolonyalismo. Kung ikaw ang pinuno ng ekspedisyon noong panahon ng pagtuklas, paano mo hihikayatin ang iyong mga kasama na sumama kahit delikado ang paglalayag? Ipaliwanag ang benepisyo at layunin ng ekspedisyon upang magkaisa ang lahat. Gumagawa o gumuguhit ng mapa. Kartograpo. Bahagi ng barko na kumokontrol sa direksyon. Rudder. Pagtuklas o paglilibot sa isang particular na lugar. Panggagalugad. Naniniwala sila na ginto ang batayan ng kayamanan ng isang bansa, kaya naghahanap sila ng mga lupain na mayaman dito. Gold. Ano ang pangunahing layunin ng paglalayag ng mga Europeo noong ika-15 siglo? Maghanap ng bagong ruta at palaganapin ang pananampalataya. Kung ikaw ay isang manlalayag noong ika-15 siglo, haharap sa mapanganib na dagat, malalakas na bagyo, kakulangan sa pagkain at araw-araw na paglalayag tulad ni Bartolomeu Diaz, paano mo haharapin ang hamon na ito? Magtiwala sa sariling kasanayan, kagamitan at tapang. Barkong matibay at kayang maglayag sa karagatan. Caravel. Imbensyong pantukoy ng hilaga. Kompas.
Instrumentong pantukoy ng latitude, astrolabe. Makahanap ng mga iba't ibang pampalasa o spices, gold. Matapos ang krusada o mga ekspedisyong militar upang mabawi ang banal na lupain, natuklasan ng mga Europeo ang rekado sa silangan. Ngunit naging mahal ito dahil kontrolado ng mga Italyano at Muslim ang kalakalan. Sa iyong palagay, makatwiran ba ang kanilang desisyon na maghanap ng bagong ruta? Oo, nakatulong ito sa kalakalan at ekonomiya. Maging kilala at tanyag sa buong mundo. Glory. Isang kasapi ng pangkat relihiyoso na sinugo sa isang lugar upang palaganapin ang pananampalataya o maglingkod sa tao tulad ng edukasyon. Misyonero. Nais ipalaganap ang Kristyanismo. God. Pagsisiyasat sa mga puok na hindi pa kilala o alam. Eksplorasyon. Ano ang kahalagahan ng Cape of Good Hope sa paglalayag ni Bartolomeu Diaz at sa kasaysayan ng pagtuklas ng ruta patungong silangan? Simbolo ng tagumpay at bagong ruta. Tunggalian ng Spain at Portugal. Ayusin sa tamang pagkakasunod-sunod ang mga pangyayari. Pagtatayo ng paaralan ni Prince Henry the Navigator. Nalibot ni Bartolomeu Diaz ang Cape of Good Hope. Pagdating ni Christopher Columbus sa New World. Kasunduan sa Tordesillas. Pagdating ni Vasco da Gama sa India. Aling lupain ang nadiskubre ni Pedro Alvarez Cabral noong 1500 habang patungong India? Brazil. Kung hindi tinapos ni Juan Sebastian Elcano ang paglalakbay na sinimulan ni Magellan, paano mababago ang kasaysayan ng unang circumnavigation? Walang patunay na posible ang pag-ikot sa mundo sa iisang paglalayag. Sino ang Portuges na nagpatatag ng kapangyarihan sa Asya sa pamamagitan ng pagsakop sa Goa, Malacca at pagtatayo ng himpilan sa Hormuz? Alfonso de Albuquerque. Naglayag hanggang dulo ng Africa at nakatawid sa Cape of Good Hope. Bartolomeu Diaz. Anong estratehikong kipot ang sinakop ni Alfonso de Albuquerque upang maputol ang kalakalan ng mga Muslim patungong India? Strait of Hormuz. Nagtatag ng paaralan ng nabigasyon at tumulong sa pag-angat ng Portugal. Prince Henry the Navigator. Kasunduang formal na naghati sa mundo sa pagitan ng Spain at Portugal. Treaty of Tordesillas. Ano ang kasunduan noong 1529 na nagtadhana ng hangganan sa Asya kung saan napunta sa Portugal ang Moluccas at sa Spain ang Pilipinas? Treaty of Saragossa. Sino ang nagpahayag na ang mga bagong lupain ay hindi bahagi ng Asya kundi isang hiwalay na kontinente na tinawag niyang Mundus Novus? Amerigo Vespucci. Naglakbay noong 1492 at narating ang tinaguriang Bagong Daigdig, Christopher Columbus. Sino ang unang Europeo na nakakita sa silangang baybayin ng Pacific Ocean noong 1513? Vasco Núñez de Balboa. Ang imahinasyong linyang ginawa upang maiwasan ang sigalot sa pagitan ng Spain at Portugal. Line of demarcation.
Sino ang Alemang kartograpo na unang gumamit ng pangalang Amerika sa kanyang mapang Universalis Cosmographia noong 1507? Martin Waldseemüller. Kung hindi na itaguyod ni Prince Henry the Navigator ang kanyang paaralan ng nabigasyon, alin sa sumusunod ang posibleng naging epekto? Mas natagalan bago nakagawa ng mas mahusay na mapa at barko. Ano ang mas malawak na implikasyon ng pagkakatuklas ni Vasco da Gama sa direktang ruta patungong India? Mas mura ang rekado sa Europa at lumakas ang kalakalan. Sino ang nag-aproba sa pag-urong ng demarcation line pakanluran noong 1506? Pope Julius II. Si Alfonso de Albuquerque ay tinawag na Lion of the Seas dahil sa kanyang pananakop sa Goa, Malacca at Hormuz. Ito ang nagbigay sa Portugal ng kontrol sa kalakalan sa Indian Ocean. Kung ikaw ay isang pinuno na gagawa ng sariling plano ng pananakop, paano mo gagayahin ang kanyang halimbawa? Magplano ng malinaw at mamuno ng mahusay. Sino ang unang Portuges na nakarating ng direkta sa India, partikular sa Kalikot noong 1498? Vasco da Gama. Aling ekspedisyon ang nakilala bilang unang nakapaglayag paikot ng mundo? Magellan-Elcano Expedition. Ano ang pinakadiwa ng tunggalian sa pagitan ng Spain at Portugal sa Age of Exploration? Kompetisyon sa kalakalan at pagkontrol sa mga teritoryo. Kolonisasyon ng Spain sa Amerika. Pinagkamalan siya na Diyos na nagngangalang Quetzalcoatl. Hernan Cortez. Diyos ng Aztec na inakalang kinatawan ni Cortez. Quetzalcoatl. Kung ikaw ay isang pinuno ng tribong katutubo, anong hakbang ang maaaring nakatulong upang hindi agad masakop ng mga Espanyol ang inyong bayan? Pagbuo ng alyansa at pagkakaisa laban sa mananakop. Bakit naging madali para sa mga Espanyol na pabagsakin ang mga Aztec at Inca? Dahil sa pagkakaroon ng panloob na tunggalian sa imperyo. Nadakip ng mga Espanyol noong 1532. Atahualpa. Italyanong manlalakbay na nag-ulat tungkol sa yaman ng Asya. Marco Polo. Isang Italyano na unang nakarating sa tinatawag na New World. Christopher Columbus. Konkistador na nanguna sa pananakop ng Imperyong Aztec. Hernan Cortez. Sa kanya ipinangalan ang Amerika. Amerigo Vespucci. Kabisera ng kolonya ng Espanya sa Peru. Lima. Ano ang kahulugan ng pagtatatag ng New Spain sa Mexico? Pagpapalit ng pamahalaan at relihiyon sa lugar. Pinuno ng Aztec na tumanggap kay Cortez sa Tenochtitlan. Montezuma II. Pinabagsak niya ang Imperyong Aztec. Hernan Cortez. Ano ang ipinahihiwatig ng pagkakapatay kay Atahualpa sa kabila ng ibinigay niyang ginto at pilak? Kawalan ng katapatan ng mga Espanyol sa kasunduan. Kung ang sistemang enkomienda ay ipinatupad sa mga Aztec at Inca,
Anong sitwasyon ang maihahalin tulad dito sa kasalukuyan? Mga manggagawang sa pilitang pinagtatrabaho ng walang katarungan. Hari ng Espanya na nagbigay ng pahintulot kay Pizarro. Charles V. Tawag sa emperador ng Imperyong Inca. Sapa Inca. Siya ang nagpabagsak sa Imperyong Inca at itinatag ang lungsod ng Lima. Francisco Pizarro. Namuno sa ekspedisyon patungong Peru. Francisco Pizarro. Gobernador ng Cuba na nagpadala kay Cortez sa ekspedisyon. Diego Velázquez. Ang pag-unawa sa kasaysayan ay gabay sa tamang desisyon. Gamitin ang karunungan ng nakaraan upang maging makatao sa kasalukuyan.